Hello, welcome sa ating panibagong video. Sa ating video ngayon ay pag-uusapan natin yung bagong labas ni YouTube na Terms of Service para sa taong 2021. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag maglalabas tayo ng panibagong video. Simulan na natin. Gaya nga ng sinabi ko ay naglabas si YouTube ng bagong update sa Terms of Service. Ito ay ang Right to Monetize. Ano bang ibig sabihin nito? Ito ay para sa mga channel na hindi pa kabilang sa YPP o ang tinatawag na YouTube Partner Program. Ang maliliit na channel o ang mga channel na hindi pa pumasa sa requirements ni YouTube ay magkakaroon na ng ads ang kanilang videos. Ang tanong, ang ads ba na ito ay magkakaroon tayo ng kita? Ang sagot dyan ay hindi tayo magkakaroon ng kita dito. Baka may magtanong, saan mapupunta yung kita doon sa ads na yon na ipinasok sa ating video? Ang sagot dyan ay kay YouTube mapupunta yon. Wala tayong makukuhang share na kahit piso at hindi rin natin control kung ilang ads at kung saang part ng video lalabas yung ads na yon. Sunod na tanong, kailan nagsimula o kailan magsisimula ang update na ito? Noong November 18, 2020 ay nag-start na ito doon sa US. Ibig sabihin, yung mga channel na naka-base doon sa US ay maaaring yung ibang video nila ay may ads na kahit hindi pa sila monetized channel. Ang sunod na tanong, kailan natin ito mararanasan o kailan ito mapupunta o kailan ito magsisimula sa mga bansang nasa labas ng US katulad ng bansa natin, ang bansang Pilipinas? Ang sagot dyan ay ngayong 2021, maaaring kalagitnaan ng taong 2021 o bago magtapos ang taong 2021. So, ibig sabihin, tayong mga small YouTuber, lalo na tayong mga hindi pa monetize ang ating mga channel at wala pang ads ang ating mga video, may chance pa tayo na magkaroon ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours o mamonetize ang ating channel bago ang update na yon. Sunod na tanong, mayroon bang epekto ito sa ating mga small YouTuber? Ang sagot dyan ay maaring meron at maaring wala ring epekto ito para sa iba. Bakit ko nasabing maaring meron? Kasi bilang ako rin ay viewer o nanonood sa video ng mga channel na monetize na, nakakainip yung ads na halos 1 minute yung tinatagal. Ano bang ginagawa natin sa ibang ads na yon? Ang ginagawa ng iba, nag-i-skip ng ads at yung iba naman ay hindi na tinutuloy panoorin yung video. So anong epekto nun sa atin? Kapag tayo ay may ads na sa ating video, maaaring mas mahirapan tayong makaipon ng 4,000 watch hours kasi maaaring mainip din yung ating viewers sa panonood ng ads. Kasi gaya nga ng sinabi ko, hindi natin control kung ilang ads ba ang ilalagay sa ating video at kung saang part ito ng ating video ilalagay. Pero dahilan ba ito para tumigil sa pag-upload ng mga video? Ang sagot dyan ay hindi. Dahil may chance pa rin tayong ma-monetize ang ating channel at kumpletuhin yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. At kapag nangyari yun, yung mga ads na meron tayo sa ating videos ay sa atin mapupunta yung kita na yun. Ang huling tanong, meron bang pagbabago sa requirements ni YouTube? Yung sinasabi nila na 5,000 subscribers na ang kailangan at 10,000 watch hours na yung kailangan para ma-monetize ang ating channel. Ang sagot dyan ay wala pang nilalabas si YouTube na mga ganong update. So, nananatiling 1,000 subscribers at 4,000 watch hours ang ating kukumpletuhin para ma-monetize ang ating channel. Hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay nakatulong ako sa information na ito kahit late na ako nakapag-upload o nakapag-update tungkol dito. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay pwede mong i-like ang ating video at i-click na rin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.